Morning po sa bawat isa. Morning po. So, alam ko po na although iilan tayo ngayon, still, this is a special gathering dahil kasama natin ang presensya ng Diyos. Amen? Amen. And patuloy na ang pag-arakan na magmula sa Diyos ang ating maranasan. Patuloy nga na sa ating pag-aaral ngayon sa salita ng Diyos ay i-aim natin na tayo ay matuto. I-aim natin na ating maunawaan sa tulong ng Banal na Espiritu Santo ang kanyang salita. Tuloy na i-aim din natin na maparangalan ng Diyos as we listen and study the Word of God. Amen po ba? Amen. Ayan, sige, tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay magbabasa sa aklat pa rin po ng unang Pedro, chapter 5, verse 8 to 9. Nilagay ko dito sa kaya Renzi para naka-steady lang siya mamaya. Ayan. Sige po, andito po sa ating PowerPoint at sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, patuloy na sa iyo ang papuri, parangal at kadakilaan. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli, makapakinig ng iyong salita at matuto, Lord God, dahil alam namin ang iyong salita ang siyang kailangan ng aming mga buhay, Panginoon. Lord, ito ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ito ang nagbibigay sa amin, Lord, ng buhay spiritual, at ito ang nagbibigay sa amin, Lord, ng gabay sa aming paglakad bilang mga anak mo. Dalangin ko po, umilos ka sa puso at sa buhay ng bawat isa. Tuloyin mo ng pagmamahal mo, tuloyin mo ng katotohanan mula sa iyong salita ang buhay ng bawat isa. At malaya ka pong pumilos, banal na Espiritu Santo. Kami po ay nagpapasako sa iyo sa umagang ito. Patuloy, Lord God, ikaw ang siyang susunod sa amin. Kapalain mo ang likod, patuloy na ikaw ang siyang mahayag. Gamitin mo ang buhay ko. Patuloy, Lord God, na maisap kaya, Lord God, masabi ang katotohanan mula sa iyo. Sa iyo ang mapulit parangal, ikaw ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makamaupo na po ang bawat isa. So, sa umagang ito, meron akong tanong. Sino rito yung mahilig sa National Geographic? Alam niyo ba yung National Geographic? TV channel po yun. TV channel. Ano, meron siya sa cable. Yes, cable, di ba? Kasi pag sa channel na yung ano, wala eh. Pero meron siyang parang ano yung kay Dingdong Dantes. Oo, yung mga sa Ano ba yan? ibang lugar, yung mga animals. Mga animals, di ba? Yan. Tanda ko nung bata ko, meron kami ano yung subscription na pinapadala kami sa bahay nung ano, tawag dun, nung National Geographic na mga kulay dilaw yun. So, ang ginagawa ko dyan, pag dumarating sa bahay yan, ang gustong-gusto ko lang piniling nandyan ay yung about sa mga animals. Ayan. Bakit kaya mga animals? Kasi di ba, nakakatuwa naman talaga. Pero isa sa gustong-gusto kong tingnan dyan, yung about sa mga lion. Di ba? Yung kung paano sila nag-hunting, yan, kung paano sila, tawag doon, sila ay, kung paano yung strategy nila, kung paano sila mag-hunt. Amen po ba? Sila yung nakaka-relate. Yan, di ba nga ngayon kay Dingdong Dantes, ano ba palabas yan? Amazing Earth? Ayan. Di ba pinapakita doon? Kung isa sa sabi nga, nabanggit kasi dyan yung tulad ng isang roaring lion. Sa sabi nga, no, isa sa napansin ko, pag ang tawag kasi sa mga lion o sa mga bear, tawag sa kanila ay tawag ng predator. Ayan. Pag sinabing predator, ito yung mga malalakas. Sila yung mga, tawag doon sila yung nasa top. Amen? Sila yung mga nangahabol sa mga, tawag doon sa kanilang mga prey. Ayan. So pag sinabi ng mga prey, ito yung mga mahihina. Sila yung mga kainin. Yung mga, tawag doon sila yung mga parang sa kutsing. Sila yung tawag doon nasa baba. Amen po ba? So kung mapapansin natin, itong mga lion, itong mga predator, hindi yan sila yung basta-basta lang na kung gusto nilang tawag, kung gutom sila, ay bigla nilang sila tatakbo. At mga habol lang kakainin nila. Alam niyo po, pag nanood kayo ng National Geographic, meron sila mga estilo. Amen. Yan, lalo na yung mga lion, grupo yan sila.
No? Ang tiger, ang tiger sanay yan na mag-isa. Magtago, mag-hunt. Pero ang mga lion, sanay sila ng grupo. Yung mga lioness. So, parehas pero kahit magkaiba sila ng style ng paghahunt, isa lang ang tawag, meron silang tawag, parang meron silang paraan o yung parang tinitingnan sa mga prey nila. Yan. Sabi nga ang mga predator, alam niyo po ba na ang tinatarget nila yung mga una, yung mahina. Amen. Yan. Sa tingin nyo, pag nanood kayo ng Animal Planet o doon sa National Geographic, kadalasan inuhapon talaga nila yung mga bagong panganak ng mga yan. Yung mga halimbawa, yung tawag din, yung zebra, yan, halimbawa yung giraffe, yung hippopotamus, saka yung isa pa yung buffalo. So, naamoy kasi nila yan kapag may bagong panganak, mabango sa kanila yan. Yan. Hindi yung mga aswang yun. Yung mga, tawag doon, yung mga predator. So, tapos meron din naman na titingnan nila yan kasi napakadami na. Di ba para sa atin, pag maraming pagkain dyan, wow, ang sarap. Lapang na lang tayo. Kasi hindi naman tatakbo yan pag lumapit tayo, di ba? Pero sana, kahit napakadami yan, kailangan maging maingat sila. So, titingnan nila yan maili. Kung sino yung una, mahina. Yan. Pangalawa, kung sino yung maaaring wounded. Amen? At yan din, tinitingnan din nila kung sino yung parang nahihiwalay. Nakukuha natin? Ano yun? Mahina. Ano pa? Yung wounded. At yung nahihiwalay. Ang gagawin nila ngayon dyan, pag nakita na nila yun, sabi, kumbaga para sa atin ay yung mga naglalaro nga ng mga games na target locks. Ayan. Pag sinabing target lock, focus na sila doon. Ang gawain ng ibang lion, tatakbuhan sila. Ang gagawin lang naman nila, guluhin yung grupo. So magtatakbuhan ngayon yan. Pero ang target nila, kung sino yung nakita nila, na ano, mahina, maaaring sugatan, at yung parang nag-iisa. Nakuha niya? Amen. So, pag nakita na nila yan, target lock na yan, alam niyo po ba, wala nang kawala yun. Yes. Kasi hahabulin na nila yun, hanggang mapagod yun. Kasi nga, mahina, maaaring wounded, at nag-iisa. At ayun po, makukuha nila ngayon at tagumpay. Sila ay merong kasabihan. Amen po ba? Amen. So, Pastor, bago ba sinasabi yan? Animal Planet pa tayo ngayon? Hindi. Kasi, in times of suffering and hardships, many people, and even Christians, become tired, Yes. weary, and even feel alone. Amen po ba? Amen. Sa panahon na ang tao o ang Kristiyano ay dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa hirap ng buhay, tinetesting ang pananampalataya, doon tayo nakakaramdam ng pagod, panghihina, at ang delikado na nararamdaman mong ikaw ay mag-isa. So, ano ngayon, Pastor, kung gano'n? Ibig sabihin, sinabi diyan, ang ating kalaban ay tulad ng isang maatungal na leon, looking for someone to devour. So, anong ibig sabihin nun, Pastor? Kung ikaw ay nakakaranas ng gano'n, ibig sabihin, subject ka ngayon sa atake ng kalaban. Amen. Amen. Nakuha natin? Amen. So, napakalinaw dyan na ang kalaban, sabi niya, no? Ang kalaban daw natin ano daw ay nag-iikot. Prowess around. Pag sinabi yung prowess around, ibig sabihin yan, hindi yan tumitigil. Active ang kalaban. Amen po ba? Sino nito nag-iisip na ang kalaban nagpapahinga? Actually, hindi. Ang Kristiyano nagpapahinga. Pero ang kalaban hindi. Lagi siyang aktibo. Nasa kanyang pagiging aktibo, naghahanap siya ng kanyang, ano daw? Made-devour. Alam niyo ba pag sinabing devour, matindi yun. Mabibiktima. Talagang ikaw ay lalapain. Ikaw ay papatayin. Ikaw ay wawasahin. Amen po ba? Kaya, delikado. Amen. Nakukuha natin? Amen. So, ngayong umaga, si Apostle Peter, ang original recipient ng letter niya ng 1 Peter ay napag-usapan na natin na they are undergoing sufferings. Amen po ba? Sila ay dumadaan sa matinding suffering.
sila ay dumadaan sa matinding persecutions. Amen? Kaya malamang, sa malamang, sila ay nanghihina, sila ay napapagod, at minsan nasaramdaman nila na sila ay mag-isa. Kaya naman, sabi ngayon, ni Apostle Peter, kailangan mapaalalahanan ko itong mga kapatid ko. Kasi hindi madali ang kanilang nararamdaman, hindi biro-biro ang kanilang nararamdaman, at hindi na naman biro-biro yung kalaban. Kapag nakita ng kalaban na gano'n ang kanilang kalagayan. Amen. Malinaw sa atin? Amen. Kaya naman ngayon, si Apostle Peter, nagbigay siya ng warning. Kaya ang ating pamagat, Kuya Renzi, medyo mahaba. Pero basahin natin. Ang ating pamagat ay 1, 2, 3, go! Warning and encouragement against the enemy. Ano daw? Not letting our guard down. So, warning and encouragement. Ito yung kailangan ng mga mananampalataya noon. At alam ko, kailangan din ng mga mananampalataya sa ngayon. Amen. Sino ang napapagod? Amen. Sino ang nanghihina? Amen. Sino ang minsan nararamdaman mo na parang ikaw ay mag-isa? Amen. Sa dami ng nangyayari sa atin. Amen. Amen po ba? Kaya naman ang kalaban ngayon, tuwan-tuwa. Amen? Tuwan-tuwa ang kalaban kasi sa pag-iikot niya, madami siyang nakikita na gano'n. At kaya naman sinasabi rito ngayon ni Apostle Peter, kailangan natin na hindi natin ibaba ang ating guard. Pag sinabing guard, yung ating mga panalag, yung ating mga sarili sa pagiging handa. Amen po ba? Amen. So, ngayong umaga si parents, pakibalik na dun sa ating text ko. Gusto ko manatili dyan. Pag-usapan natin ngayon, ano ba yung mga warning na binigay ni Apostle Peter na alam ko na ito ay pinagkaloob sa kanya ng banal na Espiritu Santo na ating marinig din sa ngayon. Amen po. So alam ko, ang bawat isa sa atin ay dumadaan dito, nararanasan yun, panghihina, no? Nararanasan natin ang isa para tayo nag-iisa. So sinabi ngayon ni Apostle Peter, unang bagay, ito yung nasa una, basahin natin, 1, 2, 3, be alert and of sober mind. Ano to? Be alert and sober mind. So sinabi na, pag sinabing be alert o sober mind, si Apostle Peter, binuksan niya ang kanyang tawag sa tekstong ito sa dalawang bagay na dapat ginagawa ng isang Kristiyano. Una daw, kailangan daw ang mga Kristiyano ay alerto. Ano nga ba yung pagiging alerto? Ikaw ay watchful. Pag sinabing watchful, ibig sabihin, alam mo kung anong nangyayari sa paligid. Amen po ba? Amen. Sino ang naloloko? Yung mga hindi watchful. Sino yung mga madalas na nababangga sa kalsada? Yung mga hindi watchful. Sino yung mga nauhuli na mga driver? Yung mga hindi watchful. Amen po ba? Sino yung hindi nabigyan ng ayuda? Yung mga hindi watchful. Tingnan natin maigi. Sino ba ang kadalasang nagugulat? Di ba yung mga hindi watchful? Kaya nga ang kalaban, ganun. Gusto niya yung hindi ka aware sa paligid. Amen po ba? Nakakala mo okay na lahat, hindi mo alam, nasa likod na yung ayun. Sasayaw-sayaw ka pa. Yung lion sa likod, sayaw-sayaw rin. May pagkain na ako. Amen po ba? Kaya sinabi ng Apostle Peter, be alert. Kayo ay maging watchful, kayo ay maging handa. Ang isang Kristiyano, laging handa. Hindi lang Boy Scout, hindi lang Girl Scout na laging handa. Mas laging handa ang isang Kristiyano. Amen. Amen po ba? Amen. Pag sinabi namang sober of mind, sabi nito ba, be alert and of sober mind. Pag sinabing sober mind, it means clear thinking. Malinaw na pag-iisip. Kapag may problema ba, malinaw pa rin ba pag-iisip mo? Mga kapatid, bilang Kristiyano, pag may problema ba, dapat ba malinaw pa rin ang pag-iisip mo? Yes! Amen? Kasi napag-usapan natin ng nakaraan. Cast all your anxiety to Him because He cares for you. So, meaning, knowing that
God cares for you, dapat lagi meron kang clear thinking. Amen po ba? Kasi alam mo ang Diyos mo na nagmamalasakit sa'yo. Yes or no? Yes. Mga kapatid, ginigising tayo ngayong umaga dahil sa mga nangyayari ngayon, parang ang bawat isa is not alert and sober mind. Marami nakakatake ng kalaban ngayon. Amen. Akala natin, okay, ligo, masaya tayo. Pero the time that you step out of this place, kita-kita ng kalaban kung gaano makahanda. Kita-kita ng kalaban kung meron kang kayusan sa iyong pag-iisip. Amen po ba? Amen. So kung ano man ang marinig natin ngayon, sabihin nyo, thank you Lord! Thank you, Thank you, Lord. Kasi mahal mo ako, ayaw mo akong malamon. Ayaw mo akong ma-devour ng kalaban. Yes. Amen! Amen. So tuloy tayo. Pag sinabing sober of mind, una, clear thinking. Pangalawa, free from intoxication. Pag sinabing intoxication, ibig sabihin, hindi ikaw na aapektuhan. Amen? Sabihin mo nga, hindi na aapektuhan. Hindi naapektuhan. Yan. Ano ba mga pwede maka-apekto sa atin? Ano yun? Yung mga anxiety, yung mga depression, yung fear. Amen po ba? Oo, totoo yung mga bagay na yan. Pero oo, totoo din ang Diyos nagmamalasakit. Oo, totoo din ang Diyos makapangyarihan. So, saan ka ganun? Pupwesto ka yun sa katotohanan na may problema o sa katotohanan na meron kang Diyos na masasandigan. Amen po ba? Amen. Kapatid, be or have that sober mind. Kasi kapag ikaw ay intoxicated by fear, kapatid, hihina ang ating faith. Pag sinabing ikaw ay nalamon na ng takot, nalamon na ikaw ay nataranta, nalamon na hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi nakalimutan mo na mayroong Diyos, ang gagawin mo, palpak. Yes. Sasabihin ko sa'yo, straight to the point, ang gagawin mo, babagsak ka. Amen po ba? At ngayon, dun makikita ng kalaban. Bagsak ka na, dadagana ka pa ng kalaban. Wawasakin ka pa ng kalaban. Dudulugin ka pa ng kalaban. Kaya sinabi ng Apostle Peter, be alert and observer of mind. Mga kapatid, oo, mayroong hardship. Oo, may mga difficulties. May suffering. Pero huwag kang magpalangon dyan. Maging alerto ka pa rin at magkaroon ka pa rin ng clear thinking. Amen po ba? Amen. Sino yung nagbabasa ng salita ng Lord? Amen. Alam niyo po ba yung salita ng Lord? Hindi yan pinababasa sa inyo dahil Kristiyano lang tayo. Pinababasa sa atin ng Lord dyan dahil ang dami natin matututunan at mapapangahawakan dyan, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi nga din, sober of mind means clear thinking, free from the intoxication of fear. Free din tayo sa mga pride, sa pagmamalaki. Amen po ba? Alam niyo po ba sa tawag doon, may nakita ako yung bupalo, sabihin na natin siguro yung ugali ng bupalo parang prideful siya. Hinarap niya yung lion. Akala niya kaya niya. Kasi meron akong sungay Diba yung bupalo may sungay? Ito yung lion nakatayo lang ng ganun. Nakaganan. Di, ang tapang ng bupalo. Akala niya kaya niya. Alam niyo pagsugod ng bupalo, pero parang siya nag-represent ng pride. Nung binangga niya yung lion, nung ginawa ng lion, hindi siya binangga. Kasi alam ng lion na kapag binangga niya yung bupalo, natatalo siya. So ang ginawa ng lion, umiwas. At pagkaiwas, sabay sakmal sa Amen po ba? So minsan mahirap pag may pride ka Amen. Kasi kala mo, kaya mo lang mag-isa ka. Akala mo, hindi ko kailangan ng Lord yun, okay lahat Amen po ba? Amen. Next, kapag sober of mind, hindi ka rin apektado. Ibig sabihin, you are not easily distracted. Mga kapatid, sino dito yung distracted? Kaya na sumagot sa piso sa isipan natin. Pag sinabing distracted, yung mga bagay na dapat ginagawa mo na sa Lord, sinasabi mo pa. Kasi mas pinipili mo yung ibang bagay kasi iniisip mo na mas makikita. Na mas kailangan yun. Nakukuha natin. Mga kapatid, huwag tayo maging distracted. Bakit? Kasi anumang bagay na para sa Panginoon, ayun ang pinaka-the best.
Huwag kayong mag-distract ng ano bang bagay sa mundo. Huwag tayo magpa-distract. Kasi ganun ang gustong gawin ng kalaban sa atin. Kaya dapat tayo ay focus. Sabi niyo ako, focus. Focus. Ang kalaban kapag distracted ka, madali kang malansin ng kalaban, madali kang malapitan. Madami lalong iaalok sa'yo ang dito. Kasi distracted pala to. Sige, pag inalok ko pero ganito, sigurado. Parang ano lang yung parang pagkain, papakawin ko to. The Lord, Lord, habang nagpupuri ka sa Lord, habang gusto mo sumunod sa Lord, pero kung ano nasa isip mo, ipapakawin lang sa'yo ng kalaban. Lord, alam niyo yun? Ibig sa diretso ka, nandito ka na. Mas masarap to mas kailangan ko to sa ngayon. Nakukuha natin. Pupursige tayo para lumago. Pupursige tayo para mag-disciple. Pero kung saan tayo nagpupunta. Gusto natin matuto, gusto natin lumago. Pero hindi natin luuna kung ano yung para sa Panginoon. Distracted. Ngayon, tanungin ko, if you are distracted, are you growing? Sa tingin mo, lalago tayo? Ang mahirap na ganun, hindi ka nalalago. I-devour ka ng kalaban. Kapatid, grabe ano? If we are not aware, if we are not alert and have that sober mind, kamusta na lang. Kaya naman si Apostle Peter, napakaseryoso niya. Alam niyo yung kalagayan ng mga mananampalataya sa panahon niya, kaya kailangan nila marinig to. Para maging handa sila, para sila ay ma-encourage. Amin po ba? Which is what we need today. Sabi ko nga kung ikukumpara yung suffering, yung persecution sa panahon nila, sa panahon ngayon, sobra ba? Sobra ba sa atin ngayon? Actually, hindi. Dito nga sa atin yun, hindi persecution Kadalasan, distraction. Tayo ang nagpapa-distract sa sarili natin. Tayo yung nag-out-focus sa sarili natin para sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ang kalaban ngayon, para tayo nakikita open field. Nandun tayo mag-isa. Amen po ba? Amen. Ano ba yung sober mind? Pag sober mind, ibig sabihin, wala ka nung spiritual laziness. Wow! Ano daw? Spiritual laziness. Hindi ka tamad. Sabi mo nga, bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Akala natin, minsan tamad lang sa paghuhugas, tamad sa paglilinis. Alam ba, merong sobrang sipag sa paglilinis, sobrang sipag sa pagtatrabaho, pero tamad, manalangin, kabag, magpasa ng salita ng Diyos, tamad umaten sa gawain ng Diyos. Amen. Masaya o malungkot? Spiritual laziness. Kapatid, kung masipag ka sa ibang bagay, dapat mas masipag ka sa bagay tungkol sa Panginoon. Sasabihin ko sa'yo, sa bawat isa sa atin, kung ano ang kilalagayan mo ngayon, tignan mo gaano ka ba kasipag sa Panginoon. Bakit nagaganyan? Bakit pala nakakilos ang kalaban sa'yo? Gaano ka ba kasipag sa Panginoon? Bato-bato sa langit, ang tamaan magbago. Lagi naman sabi natin dito ito, ilang oras ang binugugol mo sa cellphone. Hindi nga cellphone, dito sa mga application sa cellphone. Kaysa sa pananalangin mo at sa pag-abasa mo. Baka nawala pa Amen. Amen. Sabi ang pastor, parang narinig na namin ito ng first year anniversary. Hanggang second year anniversary, hanggang third year anniversary, fourth year, fifth year, seventh year na ngayon. Narinig nyo na pala Magbago tayo! Amen! Amen! Para lumago at hindi tayo makatake ng kalabanan. Ay, pastor, galit ka ba? Hindi. Kasi nararamdaman ko yung bigat ng puso ng Diyos. Sa bawat isa sa atin na huwag naman tayo i-expose natin sa sarili natin sa kalaban na kalaban, kainin mo ako. Kalaban, nandito ako. Wasakin mo ako. Kasi sa totoo lang, sa buhay ng Kristiyano, minsan parang ganun I-expose natin sa sarili natin sa harapan ng kalaban. Kahit alam natin kung ano ang dapat gawin. Amen po ba? So mga kapatid, be alert and observer of
mind. Being watchful means being alert, being awake, and attentive to the spiritual battle around us. Ano daw yun? Being watchful means ikaw ay gising. Ikaw ay attentive. Na alam mo that you are under spiritual battle. Amen po ba? Mga kapatid, kaya nga sinabi niya, no? The devil prowls around. Pag sinabi the devil prowls around, ibig sabihin, hinahanap niya yung kalaban niya. Hinahanap niya ba yung kaibigan niya? Hindi. Ang hahanapin ng kalaban niya. Kaya nga gusto niyang basahin. So, ibig sabihin, kung ang devil ay active in prowling around, ibig sabihin, there is ongoing battle. Lagi mayroong battle. Kaya ang isang Kristiyano dapat hindi ngayon mainit, bukas, mga Steph Curry, night. Ang Kristiyano, laging alerto. Sabi niyo nga po, 1, 2, 3. Ang Kristiyano, laging alerto. Mga kapatid, kailangan we are always watchful. Bakit? Kasi merong battle around us. Sabi nga, no, we cannot afford to drift. Ayan, hindi natin daw, hindi dapat tayo ay malayo. Hindi dapat tayo ay maging unaware sa schemes ng enemy. Kailangan, mga kapatid, sabi nyo nga, maging matalino. Sa isang laban, kailangan ikaw ay matalino. Hindi lang ikaw ay malakas. Hindi lang ikaw ay magaling. Hindi lang ikaw ay skillful. Alam niyo po ba, kailangan ikaw ay matalino. Amen po ba? Gusto niyo ng example? Nagbibigay ako. Sabi ng napanood ko, merong isang lalaki na ang laki ng katawan niya. Malaki katawan niya kasi nag-gym siya eh. Yan. Tapos meron siyang kinalaban. Ang kinalaban niya ngayon, payatot lang. Pero ang hindi na alam ng kinalaban niya ay isang MMA fighter. Yan. Alam niyo ba yung MMA fighter? Mixed martial arts fighter. Itong mixed martial arts, pag sinabi mixed martial arts, maraming alam na form of battle. Marunong siya mag-karate, marunong siya ng wrestling, marunong siya ng jiu-jitsu. Ibig sabihin, ito nga yung mixed martial art fighter. Matalino. Ito naman ngayon malaking katawan, nagdadaan na siya sa laki ng katawan niya. Ang nasa isip niya lang, turok sa akin to. Kasi, kaya to. Ang nasa isip naman yung mixed martial artist, malaki to eh. Kapag lalabanan ko ito ng harapan at hindi ako mag-iisip, yari ako. Amen? So, mag-iisip ako ngayon ng estilo na dapat para matalo ko siya. Ako kuha natin, yung pinagkaiba nung marunong lang sa matalino. So, nung umatake ngayon yung naglaban sila, umatake na yung malaki katawan, akala niya hindi siya tatablan. Sabi niya, pag suntok mo ako, dito, hindi ako tatablan. Pag sinipa mo ako dito, hindi ako tatablan. Hindi niya inisip, pag dito na sila iba, tulog siya. So, suntok siya. Open. Kaya mixed martial artist, suntok, open ang mukha. Anong gagawin ko? Sisipain ko lang sarili. So, pag suntok niya, makaiwas ang mixed martial artist sabay, hindi ko masisipa. Yan. Sinipa niya, tulog. Amen po ba? Ano ngayon ang ibig sabihin ni Pastor? Kailangan ikaw kapatid, lagi kang maging matalino. Have that wisdom that comes from God. Amen po ba? Para alam natin kung ano ang gagawin natin kapag inatake tayo ng kalaban. Ang pinakamahirap sa lahat, kaya yung hindi mo alam na inatake ka na pala ng kalaban. Amen po ba? Makinig kayong lahat. Seryoso po ang bagay na ito. Ang mahirap sa lahat ay yung inaatake ka na ng kalaban. Pero hindi mo pa naiisip na inaatake ka na ng kalaban. Ilalapa ka na kaya ganito nangyayari sa ngayon. Pero tuloy-tuloy ka pa rin doon sa pagiging hindi mo alert and observer. Ano ibig sabihin? Hindi ka talaga nagiging watchful. Kaya kapatid, bumalik ka sa salita ng Lord. Bumalik ka sa pananalangin.
para maging alert and observant kami. Amen po ba? Amen. Sabi nga this is a call for us to be always prepared. Ito ay pinapaalalahanan tayo na laging maging handa. Sabi mo sa katabi mo, laging maging handa. Laging maging handa. Kasi nasa battle tayo. Kaya dapat lagi tayong handa. Amen po ba? Amen. Sa isang battle, pag di ka handa, kawawa. Talo tayo. Amen po ba? So, malinaw ba sa atin yan? Be alert and observer of mind. Kasi meron tayong harapan na pakikot, ikot. Lumilikot, likot. So, pangalawang bagay na gusto niya po sa Peter na maging alerto tayo, ito daw. Always know your enemy. Alamin mo kung sino ang kalaban. Sabi niya, your adversary, or your enemy, the devil roams around like a roaring lion, looking for someone to devour. Dinidescribe dito ni Apostle Peter na ang ating kalaban ay tulad daw ng isang leon. Amen po ba? Sino yung takot sa aso? Amen. Tatas na yung kamay ko. Di ba aso pa nga lang eh? May aso. Dito na ako sa kabilang kalsada dadaan. Ayun tayo. Ano pa? Ngayon, pinoportray ni Peter na ang kalaban ay tulad ng isang, ano daw? Leon. Hindi ka ba matatakot sa leon? Hindi ka ba magiging aware pag leon? Intindi naman, ano? Ayan. So, Peter describes the devil like a roaring lion. So, pag sinabing roaring lion, he is also powerful. Amen po ba? Kaya huwag kang paisi-isi sa kalaban. May kapangyarihan din ng kalaban. Amen po ba? Pag sinabing roaring lion, predatory, ibig sabihin pumapatay. Kaya nga diba, anong natin sa John? Sa 10 verse na yan? Ano yung gusto nang gawin ng kalaban? Steal, kill, and destroy. Diba? Sabi ka, ito ay tumutukoy dun sa mga tawag dun, sa mga tagapagturo. Pero saan ba nagaling yun? Saan ba, kanino bang tawag dun? Kanino bang karakter yun? Diba sa devil? Amen po ba? So, sa pag-describe ni Apostle Peter na sa devil na tulad ng isang roaring lion, ibig sabihin kapatid, maging aware ka. Kasi yung kalaban talagang kaya kang patayin. Amen po ba? Ang kalaban kaya kang i-devour. Amen po ba? Kapag ikaw ay hindi handa at ikaw ay hindi naingat, wala kang sober mind. Amen po ba? Amen. Kaya nga he's looking for those who are isolated. Sabi mo nga sa katabi mo kapatid, Pati, kapag ikaw ay nahihirapan, pag ikaw ay nahihirapan, huwag kang umiwalay. kang mamiwalay. Ulitin mo nga, 1, 2, 3. Kapatid, pag ikaw ay nahihirapan, huwag kang mamiwalay. Yun! Sa totoo lang. Ang mundo kasi ngayon, gano'n na tinuturo sa atin. Umiwalay ka. Alam niyo po ba, saan ba mas malakas ang tulak ng suicide? Pag nag-iisa, may nakita ka na ba? Meron mga nagpapamatay, pero wala na sa pinulang isip. Diba? Binakaroon yung tumatalon sa building, maraming tao. Pero mag-isa pa rin sila. Totoo lang kasi mag-isa lang umakyat sa puno, mag-isa sa lang nasa taas. Diba? Kaya mahirap ang nag-isa. Gumadaan ka na nga sa pagsubok, hindi mo nakatin ng prayer meeting. Yung nangyayari naman, hindi mo nakatin ng Sunday service. Nakapag-pray naman ako mag-isa. Tumipas 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo, 1 buwan. Kapatid, kung ito ang kalaban. Walang kasama to. Kahit iniisip ko malakas to, hindi na to, kitang-kita niya. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang kalaban, he is looking for someone who is isolated, who is wounded, and discouraged. Kaya sabi mo nga sa kapatid mo, kapatid, Kapatid, kung ikaw ay sinatahan,
ikaw ay sugatan. Huwag kang humiwalay. Huwag kang humiwalay. Amen po ba? Amen. Hindi ka makakaramdam o hindi ka makatanggap ng paghilom kung mag-isa ka. Amen po. Amen. Kasi kapag ikaw ay isolated, kapag ikaw ay wounded and discouraged, ganito ang gagawin ng kalaban sa iyo. Pupunta siya sa iyo at pupunuin niya ng kasinungalingan. Next, papatuhan ka niya ng maraming temptation. Yes. Next, mag-i-instill siya ng fear sa iyo. And next, bubuin sa iyo yung word na shame. Hiya. Para hindi ka na makabalik. Kasi nahihiya ako. Amen. Hindi ko na kaya doon. Hindi ako karapat-dapat. Amen po ba? At kapag yung lies, temptation, fear, and shame nasa iyo na, ikukonsume ka niyan. At sigurado, masisira ang iyong pananampalataya at masisira ang iyong buhay. Amen po ba? Amen. Matindi. Ganyan ang gawain ng kalaban. Kaya know your enemy, kapatid. Amen po ba? Hindi siya nagbibiro. Lagi siyang alerto, lagi siyang active. Pero, may encouragement naman sa atin. Let us take heart. Bakit? Kasi, sabi lang naman dyan, your enemy, the devil, prowls around like. Around like. Pag sinabing like, parang ginagaya niya. Amen po ba? Diba parang tawag doon, manggagaya, ano ba tawag doon? Yung class A lang. Yung mga gamit class A. Take heart, bakit? Because the devil is not the lion of Judah. Sino ba ang lion of Judah? Jesus. Ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So kung merong peke, merong totoo. So kung ikaw na alert and sober mind, kanino ka ngayon lagi nakadikit? Sa peke o sa totoo? Ulitin ko. Kapag ikaw ay meron sober mind and alert, kanino ka nakadikit? Sa peke o sa totoo? Totoo. Amen. So kung may sa'yo ay ikaw ay nakadikit sa totoo, kung lalapitan ka ng peke, anong gagawin ng peke? Makita niya yung totoo. Ano kaya gagawin niya? Ay siya. Ikaw ba naman, nagkukunwari ka lang na lion eh. Eh nasa sa'yo yung totoong lion si Jesus. Lion the tribe of Judah. Amen po na. Alam po ba? So, ibig sabihin, kung nasa iyo ang Panginoon Yesu Cristo, ikaw ay alerto, ikaw ay laging sober of mind, alam mo kung kanino tatakbo, alam mo kung kanino lalapit, you are always in the winning side. Kapatid. Kasi nga, si Kristo, natalo nila si Satanas. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sabi mo nga sa kapatid mo ngayon ulit, kapatid, Kapatid. huwag ka na lumayo kay Lord. Mananampalataya kayo kay Lord. Amen? Amen. Tabihan niyo, baka malaglag sa upuan. Ayan. Huwag ka na lumayo kay Lord. Amen. Kasi si Lord yung matagumpay. Si Lord yung malakas. Si Lord yung kailangan natin. Amen. Siya yung legit, siya yung totoo. Kaya hindi ka maaano ng kalaban kapag lagi ka nakalikin kay Lord. Amen po ba? Amen. Kaya nga kapag alam mo na si Lord at totoong layon, pag naging handa ka, ngayon mo malalaman na si Satanas, yes, he has power, but he is limited. Ano ulit? Yes, Satan has power, but he is limited. Ngayon ba, haharapin mo ba siya sa sarili mong kapangyarihan? Sa sarili mong kakayahan? Hindi. Titigil ka ngayon doon sa merong power na Limited. titigil ka ngayon doon sa may power na walang kapantay. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kaya nga sinasabi rin, kung si Satanas ay limited ang power niya, tandaan natin ang kanyang oras din dito sa mundo ay limited. Amen po ba? Amen. Kaya sabi niya na he always prowls around.
So, kailangan ka maging alerto lagi. Dahil ka magkaroon ng sober mind. Bakit? Kasi kapag habang nakadikit kay Kristo, hindi ka kayang galawin ka kalaban. Hindi ka kayang gansihin ang kalaban. Amen po ka. Amen. Natututuran po ba tayo? Amen. So, may tanong dito. Ano ba ang area sa buhay mo na yung iyong guard ay parang naibababa mo? O yung kumbaga, hindi ka nagiging aware o hindi mo iniingatan. Anong area sa buhay mo? Ano nga ba ang pinapakain mo sa puso mo ngayon, sa isipan mo? Katotohanan ba o mas ina-entertain mo ang worries? Mas ina-entertain mo ang fear? O mas ina-entertain mo yung anxiety or depression? O mas nagiging matatag ka sa iyong pananampalataya? Amen po ba? Amen. So punta tayo ngayon sa number 3. Anong sabi dyan? Basahin natin yung pangalawa. 1, 2, 3. Resist him, standing firm in the faith. Ano daw po? 1, 2, 3. Resist him, standing firm in the faith. So sa number 3, sinasabi ngayon sa atin ng Apostle Peter na we need to resist the devil. Yes. Paano mo siya mariresist kung hindi ka aware na nandiyan siya sa paligid? Yes. Amen po ba? Kaya kung ikaw ay alerto, kung ikaw ay watchful, kung ikaw ay sober of mind, malalaman mo kapag inaatake ka na ng kalaban. Yes. Hindi kayo namimigla. Hindi kayo parang naatake kasi wala kang alam. Pag ikaw ay alert and sober of mind, you can resist the devil. Do you agree? Amen. Sinabi sa salita ng Lord you can resist the devil. Sabi nga the Bible never tells us to fight the devil with our own strength. Di ba, hindi mo sinabi. Nasa sarili mong lakas, hindi nga, kanina nga, example ko. So, we resist the devil by standing firm in our faith. Amen. Kaya sabi sa inyo kalaban, iniwan ka na ng Diyos. Wala na nagmamahal sa'yo sa kapatiran. Lahat sila galit sa'yo. Ang kalaki, balik mo. Salita din ng Diyos. Kahit kailan hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. At sinabi rin sa salita ng Diyos, maraming mananampalataya. Amen. At kami ay nagmamahal. Amen po ba? Amen. Kaya nga ang kalaban talagang pag binabato ka niya, ang kailangan ibato mo sa kanya ay kung ano yung pananampalataya mo. Kung ano yung alam mo sa salita ng Diyos. Si Jesus, ating Panginoon Jesus, nung siya ay nasa wilderness, nung siya ay inatake ng kalaban ni Satanas, ano ang binato niya mabalik kay Satanas? Si Satanas ka, gumamit pa ng word of God eh. Yes. At walang respect. Pero si Jesus, pinalik niya word of God. So sa tingin niyo ba, meron bang ibang way para kalabanin ng kalaban? Kung yun ang ginawa ni Jesus, pwede din dapat sa akin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin? Amen. Sabi nga we resist by standing firm in our faith in what we know about God and His Word, about His promises, and about our identity in Christ. Lalo na ang kalaban, paborito yan talaga, ibalik talaga sa atin kung sino tayo dati. Anong verse na inilalik? Babata natin dyan. Sa tingin nyo. Corinthians 5:7. Ano sinasabi doon? Anyone is in Christ. He is a new creation, the old has gone, and the new has come. Amen po ba? Amen. Marami pa. Pero kailangan, pinangahawakan mo ang salita ng Diyos, kailangan ito yung dedicate mo. Kaya nga we resist by trusting and declaring God's Word. Ano pa? We pray without ceasing and also we walk in obedience. Amen. Ano? We walk in obedience. Ito lang naman yan eh. Yung mga taong hindi alert and watchful, hindi rin sober of mind, disobedient. Yes. Ano daw? Ang mga taong hindi alert, hindi sober of mind, ano sila?
disobedient. Sa totoo lang mga kapatid, huwag na tayong magbulahan pa. Kaya nga, di ba sinabi ko kanina, sino ba yung inaatakan ng kalaban? Kumbaga sa isang herd, halimbawa sa isang herd ng mga buffalo, meron din silang usapan, kahit hindi natin naiintindihan, na dapat lagi silang sama-sama. Sabihin ko sa inyo, kumbaga parang instinct na nila yan eh. Bakit sila kailangan sama-sama? Kasi madali nga sila maging trained. Hindi yung manalangin na trained. Sabihin sila ay mga, yan sila ay makakain, tawag na sila ay atakihin. Pero alam nyo, sino yung atake? Yung isang bupalo na lumalayo, matigas sa ulo. Disobedient. Sinabi na nga eh, dito ka, dito ka, dito ako, dito ako. Diyan kayo, bahala kayo. Tapos maya-maya, aray ko. Atake na ako ng kalaban. Amen po ba? Yes. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo ngayon, huwag matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Amen. Masakit. Madiwag ang kalaban. Kapatid, nangingiti tayo ngayon pero just be serious. Yan na, tanggapin natin kung anong salita ng Lord. Amen po ba? Amen. So we need to resist the devil with active faith. Sabi nga po, active faith. Active faith. Pag sinabi natin active faith, ito yung obedient, ito yung humble, ito yung nagpapasakop sa Lord. Amen po ba? Amen. Kaya nga sinabi sa James 4 verse 7, na pag-aaralan natin ito eh, resist the devil and he will flee from you. Ano ulit? Resist the devil and he will flee from you. Pag niresist mo siya, dahil you are on God's side, walang ibang gagawin ng kalaban, hindi lumayas. Amen. Bakit? Kasi hindi naman kayang harapin ng kalaban ang glory ng Diyos. Amen. If you are covered by the glory of God because you are obedient, because you are always humble, you always call to the Lord, you submit to the Lord, kapatid, sasabihin ko na sa'yo, nagsashine sa'yo ang glory ng Lord. At walang ibang gagawin ng kalaban pag niresist mo siya kundi umalis. Pero kung ikaw, ang ilaw natin ay iindap-indap, ang ilaw natin ay malapit ng mamatay, sabihin na ng kalaban sa atin, easy-peasy. Kaya-kaya. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, we need to resist the devil by being or standing firm in the faith. Maliwanag po ba? Amen. Yan. And lastly, yung sinasabi niya sa huli, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ano nga ba yung sabihin ni Apostle Peter? Kasi di ba nandun sila sa isang lugar? Baka kasi naiisip na ng mga unang mananampalataya na sila lang yung nakakaranas ng ganun. Naranasan mo na ba yun? Na bakit ganito yung naranasan mo? Sumusunod naman ako sa Lord. Ganito, ganyan. Pero naisip mo, ako lang ata yung nakakaranas dito. Naisip niyo ba yung minsan? Sabi mo nga sa sarili mo, huwag kang mapahimos. Alam mo ba huwag kang mapahimos? Kasi ganito yan eh, hindi lang naman ikaw yung nakakaranas. Kasi kapag naramdaman mo na ikaw lang nakakaranas yan, then magsisimula that you will feel that you are alone. Amen po ba? Kaya nga, sinasabi ngayon ni Apostle Peter sa atin, remember, sabi mo sa katabi mo ngayon, remember, you are not alone. You are not alone. Tandaan natin, we are not alone. Sa nararamdaman mo ngayon, nararamdaman niya ng iba pa. Kaya nga sinasabi, no, it is common. Pag sinabi common, lahat nararamdaman yan. Amen po ba? Kaya nga sinabi, Satan loves to isolate believers, to make you feel like you're the only one struggling, to make you feel that you are the only one doubting or hurting. But Peter reminds us
You are not alone. Amen. Sabi nga ni Michael Jackson, kinanta niya rin yan eh. You are not alone. Ano daw? I am with you. Diba? Sabi niya ba, yung bata ko, totoo naman, malayo si Michael Jackson, patay na siya ngayon. Pero ang Diyos, diba sinabi sa atin, never will I leave you, nor forsake you. Hallelujah. Hindi ka nag-iisa. Yes. At hindi lang yun, sinasabi rin na marami rin mananampalataya pa. Nasa nararanasan mo, hindi lang ikaw. Yes. Amen po ba? Kung nakayanan nila sa biyaya ng Lord, kaya mo rin sa biyaya ng Lord. Amen. Amen. Kaya, don't feel alone. Kaya nga no, all around the world, believers are engaged in the same battle. Sa buong mundo, iisang battle. Kasi ang kalaban natin, si Satanas at ang kanyang mga kasama. Amen po ba? Sabi no, this truth creates solidarity. Kapag inisip mo na ikaw ay mag-isa lang, magbibigay sa ito na gusto mo mag-isa ka na lang. Umiwalay. Amen po ba? Kaya dapat mag-ingat tayo. Do not feel that you're alone. Because the truth is, God is with you. And there are many more believers around the world who also experience what we are experiencing. The same battle. But then, we have the same God. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kailangan yung maging encouragement sa atin. Sabi nga, no, when we gather in church, we gather in small groups, when we gather to pray, when we are with our Christian friends, let's always remind each other. I-remind natin ang bawat isa. Ano sabihin natin? We are in this together. Amen. Ano daw? We are in this together. Kaya kung may lumapit sa'yo ng hihingi ng encouragement, ng inspiration, ang maganda daw sabihin mo, magkasama tayo dito kapatid. Hindi ka nang isa, lahat tayo dumadaan dito, pero salamat kasi isa rin ang Diyos na ating pinag-dito at sumasama. Amen po ba? Pwede mo palakpakan natin ng Lord. Anong ibig sabihin nun? Kung nakayanan nila, because of their standing in faith, makakayanan ulit sa kayanan ng Lord. Just stand firm in your faith. Amen po ba? Amen. Sabi mo ulit sa tabi mo, you are not alone. Not alone. Yan. So, sa verse na ito, babasahin ko ulit. Be alert and observer of mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Kapatid, kung babasahin mo ilang beses yan, it gives us warning and also it gives us encouragement. Amen po ba? Amen. I pray makuha natin yun. Kaya sa pagtatapos, ito yung sasabihin sa atin, victory is assured. Amen. Sigurado na ang katagumpayan. Amen. Though the enemy roars, ang katotohanan, he is a defeated foe. Kahit anong ingay niya, ang katotohanan, talo na ang kalaban. Tinalo na ni Jesus. Yes. Kaya kanino ka ngayon kakampi? Kayo nakadidikit? Kay Jesus. Jesus has overcome the world, and through Him, we are more than conquerors. We believe. Amen. Jesus has overcome the world, and through Him, we are more than conquerors. Amen. I pray, yun talaga yung tayuan natin. Huwag tayong tumayo, harapin ang kalaban na para tayong mga talunan. Because ang katotohanan, we are on the winning side. Dahil tayo ay nasa Panginoon. Kaya nga, stand firm, stay alert, resist the devil in faith. Amen po ba? Amen. And remember, God is faithful, God is with us, Hallelujah. and God is a victorious God. Amen. Walang magagawa kalaban sa Kanya, basta tayo ay nasa Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So, ngayong umaga, tandaan natin, be alert and sober of mind, resist the devil, stand firm in faith,
And remember that you are not alone. Amen po ba? Amen. Huwag tayong palansin sa kalaban, huwag tayong pabigla sa kalaban. Be aware always. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Tayo natin ang Lord tayo panalangin. Hallelujah. Sige po. Maraming Diyos, salamat po sa umagang ito. Alam namin, Lord, na seryoso na mayroong atake ng kalaban sa buhay namin araw-araw because we are in a constant battle, Panginoon, habang kami nandito sa mundo. But then, Lord, thank you for your reminder. Thank you for your warning and encouragement sa umagang ito sa amin. That we need to be always alert and have that sober mind, Panginoon. Upang, Lord God, hindi kami, Panginoon, na maging, Lord, open sa atake ng kalaban. Pagkos, Panginoon, alam namin kung umaatake na siya. Alam namin, Lord, kung nandiyan na siya. Dahil, Lord God, kami ay laging watchful. But then, Lord God, it is not enough that we are alert and watchful. But then, what we need, Lord, is to always resist the devil. Kung paano, Lord God, it is standing in faith, Lord God. Standing firm in our faith in you, Panginoon. Na lagi kami, Lord God, sumunod sa iyo, na lagi kami magpasakop sa iyo, na lagi namin naisip, Lord God, sa presensya mo, gawin, Lord God, ang mga kalooban mo. Dahil katotohanan, Lord God, ang taong hindi alert and that have that sober of mind, ang taong hindi nag-resist sa devil is ang isang tao na hindi nag-obey sa iyo. Yung tao na nagre-rebel against you, Lord God. Lord, we don't want to be in that place. We don't want, Lord God, na mapunta, Panginoon, sa kalagayan na yun. Kaya we pray, Lord God, continue to guide us, lead us, and teach us to be obedient, to have that humble heart, Lord God, na magkaroon lagi, Lord God, ng puso, Lord God, na magpasakop at sumunod sa kalooban mo. Na lagi, Lord God, na isip, Panginoon, sa presensya mo. Na sundin, Lord God, kung ano yung pinapagawa mo. Na mahalin, Lord, kung ano yung mahal mo, at ayawan, Lord, kung ano yung ayaw mo. Panginoon, napakarami na namin, Lord God, natutunan sa mga bagay na ito. But then, Lord God, sa katigasan ng ulo, hindi namin nagagawa. Kaya, Lord God, sa umagang ito, teach us to stand firm in faith, Lord. And Lord, salamat din sa encouragement that we are not alone. Lord, sinabi mo sa salita that you are with us, na hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan kailanman, that you remain faithful. But then, salamat din, Lord, for encouraging us, Lord God, na hindi lang kami mga mananampalatayang Lord God, dumadaan sa pagsubok na ito, dumadaan sa mga this kind of sufferings and difficulties. Because, Lord God, sa aming pagsunod sa iyo, kundi, Lord God, sa lahat ng mananampalataya mo, all around the world. Lord, it's enough, Lord God, na masabi namin sa sarili namin, Lord, that we are not alone. Na magagawa namin magpatuloy dahil hindi kami nag-iisa. Magagawa namin magtagumpay dahil marami na ang nagtagumpay sa biyaya at kapangyarihan. Kaya Lord, empower your people this morning. Empower your people, Lord God, as we walk, Lord God. Empower your people, Lord God, as we continue to engage in battle, Panginoon, against the devil. Maraming salamat sa iyo ng papuri parangal at aparatorbihan pagdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat sa at na po tayo makaupo. Sige po. Tayo po lahat ay tumayo muli. Ngayon po ay first Sunday of the month. At tayo po ay magkakaroon ng banal na kapalaran.